Chef. Tapos na kami kumain sa Jollibee kahit kunti at nagpaluwal na lang tayo. Salamat doon sa nagbigay ng 100. Dito na tayo sa area ng SNR. Papunta na tayo sa pinaka opisina namin. Sa opisina ng ayan yung mga kasama natin na dalawa. Papunta na tayo dito sa ayun. Pinakarga ron, no? Nakakita lang ng kahon eh. Akala ko box na yun. Third straight. Hintayin lang natin yung dalawa nating kasama. So nandito na, ayan, naglalakad na sila. So hintayin natin yung kasama natin. Ako hindi ko kasi nadala yung pinaka ano ko. Yes. Ayan na si Ma'am Rihanna at saka si Ma'am Jasmine. So sa ating update sa Balikbayan Boxes, panoorin nyo na lang sa YouTube para magkaroon kayo ng barangay official. Barangay ano ba? Barangay Yes, nandito na tayo sa Barangay San Isidro. So titingnan namin mamaya yun doon. Tayo rito sa hanggang dito lang ha, sa may bungad. Pakipatay mo na lang. Nasa Barangay San Isidro na tayong barangay. At kung kinakailangan din natin na lumapit sa pulis, lalapit tayo sa pulis para manghingi lang tayo ng assistance. Ang tanong ko lang naman dito is sana makipag-coordinate sila, maayos yung problema, mai-deliver yung bagahe ng mga OFW, makipagtulungan sila, i-tracking natin, hanapin sa computer para makita natin at mai-deliver. Ngayon,
Ang mga OFW naman is willing sila na magbayad. Kung kinakailangan na magbayad para lang makuha yung bagahe ng OFW, gusto nila yon, magbabayad sila. So, nakakalungkot lang na until now, taon na po yung binilang. Until now, hindi pa rin natin mahanap-hanap kung nasaan yung bagahe ng OFW. Okay, thank you. So, nandito kami sa barangay ngayon. Halika dito! Nandito kami sa barangay ngayon para humingi ng assistance. At yung barangay natin, tumawag na rin ng mga pulis para makahingi tayo ng assistance. Ito, pakita mo yung San Isidro Barangay Hall. Ayan. Doon, kuhanan mo ako. Yung kuha yung buong munaw. Ayan. Sama ko si Ma'am Morena, Rihanna at si Ma'am Jasmine. Okay, magandang hapon po. So, nandito kami sa Barangay San Isidro, Parañaque City. Bago kami pumunta rin sa pinaka-warehouse is nangingi kami ng assistance dito sa barangay para pag pumunta kami doon is magkaroon kami ng mga assistance na pulis pati po barangay. Pero yung nakakalungkot lang, tanungin natin yung isa sa mga OFW natin about sa nangyari doon sa pagpunta namin. So anong mga nangyari doon sa ano natin? Pakilakas lang ng boses. Wala eh, hindi kami nakapasok kasi ayaw ko talaga ibigay yung caretaker daw na sinasabi ko. Ito po ay tsahin po siya ng may-ari mismo. Kung saan yung Paujin po ay nandun po nakatira. Yun po. Ngayon mag-ano na lang kami, mag-file na lang kami ng complaint sa police. Magpa-file na lang daw kami ng complaint sa pulis kasi nung nandito tayo sa barangay, ayaw talaga nilang ibigay yung pangalan. So, ikaw, anong naranasan mo dun sa pagpunta natin kanina? Yung caretaker ng tagapaw dun sa warehouse na yun, hindi nagbigay ng sakto na details. Parang dinidinay yung mga kung sinong dapat kaming tanungin. Kaya hindi kami nakapasok sa loob ng warehouse doon. Kami hanggang gate lang. Yun lang po. So, John 7, 11:35 PM, ito na yun, na dumating kami dito sa complaint. Pwede ba nating hingin yung isa yung resulta ng pagpunta natin doon sa warehouse? Pati hingin doon sa barangay, sa desk officer? Hindi. Dalawa ba to? Okay. Dalawa pala ito. So, ito yung nangyari. At naalala na rin natin dito sa barangay na ayaw pong makipag-ugnayan, ayaw kaisa ng caretaker, yung tsahin, na sinasabi nila na yung Paujin daw, nandoon pa rin, pumupunta pa rin doon. So related pa rin sila sa Paujin. Kaya nga nakakalungkot na paano tayo magpa-file ng complaint. Wala tayong real name ng tao. Ayaw talaga nilang ibigay. So may kasama na nga tayong barangay, may kasama na nga tayong police. So itong gagawin natin is interview is para lang mayroon tayong kopya na kung magarating man ito sa Senado itong kaso na to, so pwede natin ipakita doon na hindi po sila nagpag-ugnayan sa atin na puro pagsisinungaling ang sinasabi nila. So ito lang po muna dito sa San Isidro, Parañaque City, sa barangay, at itong nakausap mismo yung kanilang XO. At maraming salamat po sa pagtulong sa atin, sa paggabay sa atin para mapasyalan yung pinaka-warehouse. Basta't may inaapi, may kakampi, reporters Jeff Balsa, maraming salamat po. Mabuhay OFW. Ayan, so nandito na kami sa patrol. And then nakahingi na tayo ng assistance sa ating mga barangay, sa ating mga barangay police, kay XO. Tapos mayroon na rin tayong kasamang police para mamasyal lang po tayo ron. Tingnan lang po natin kung alamin natin at sana makipagtulungan sila para i-search lang yung mga tracking number ng mga OFW
at kung nandoon ba talaga sa kanila o kung ilan yung nandoon sa kanila. So, yun lang muna. Update na lang tayo mamaya. May 1 year na. Akin 10 months na po. Anong pangalan mo ng ano dito? House. Housing, hindi ko kayo alam ang housing. Bakit po meron kayong mga bagahe ng mga OFW? Di ba kayo man sa Paudin lang? Di Paudin ba dito? Dito sila dito sila dati. Pero ngayon, Best day na. Best day. Ngayon ma'am, ano na pangalan mo? Miss Mobile ka ba? Lumipat na yung Paudin? Opo. Saan po sila lang? Yan ang Paano sila nakapunta rito dati? eh, dati kasi nung paan sila dito. So bakit po meron kayong mga bagahe ng mga OFW? Yung kay kay Serena. Sino po yung rinan? Yung nagtatanggap din dati ng mga bagahe. Hanggang ngayon ma'am, So paano nyo po natatrack yung mga tracking number ng mga balikbayan boxes? Bakit mayroon po kayong balikbayan boxes? So kasi mayroon din nagpapasa sa amin. So paano po Tapos namin pa, namin maibigay sa inyo yung tracking number? Masi-search nyo po ba? Kung sa Paudin, kailangan yung personal ng Paudin ang makasagot yan kung ano kasi wala makalimutan. Ilang piraso po yung bagahe ninyo ng mga OFW dyan? Yun ang hindi ko alam sa kung ilan yun. Kasi hindi ko naman kasi ako dito, ako lang ang caretaker lang ako. Bali, kung mag-iwan na lang kayo ng number, tapos kung magkausap ko yung taga-Paudin, ano ko sa kanila, isang guni ko sa kanila, may nagkakaano dito namin bagahe. Tapos kasi sila masagot yan wala kasi marami kasi Paudin kasi marami kasi mayroon din doon sa Meron? minsan, yung Meron ma'am, meron. sa ngayon wala talaga. So minsan pumupunta dito, kung magpuntahan sila dito, yun ipapaliwanag Ma'am, ko sa kanya. mayroon kaming dalang mga tracking number. So pwede ba namin kung i-allow nyo kami, kasama naman pulis at barangay, makita namin yung mga tracking number ng mga 2,000 po kami tahon? mahigit, ma'am. 2,000 mahigit. Ayun, hindi ko kasi ano yan. Kasi Sino po yung kailangan talaga, pinakamay-ari nito? ha? Sino po? Kailangan talaga, yung taga-Paudin talaga, yun ang makausap. Kasi Hindi sila po talaga, namin sila mahanap. nag-hawak Ang ng- sinabi dito po eh. Ito kasi ang tinuro nila ma'am na Paudin eh. Sabi mo na rin kanina na dati sila dito. Oo, dati sila dito. Yes po. Kasi mayroon din container. So, until now, may Kasi connection? ang naghawak. May connection pa kayo sa Paudin until now? Pagka, pumupunta kasi dito. Pagka makausap ko, di, May konta kayo ngayon ma'am, para ako sakali. Baka pwede silang pakikontak naman po kahit yung may-ari ninyo o pinakamataas sa inyo, baka pwede yung pumunta rito makausap namin. Yun lang naman ang gusto nila eh. Yes, track lang po yung tracking number, mag-verify lang. ang maganda na lang yun. Kasi hindi namin alam kung saan siya ngayon, di ba? Pwede mo may konta kayo ngayon, pakipangalan po yung... Wala nga ako contact ko. Kasi hindi talaga kumuha sa kanila kasi di naman kasi ako nagkikialam kasi sila naman kasi Sino yung pinakamayari ko? ha? Ano kami dito? Bibiga lang to. Sino yung pinaka... Warehouse, Pwede makausap dyan? Wala rin dito yung Ikaw lang pinakamahal dyan. Ako lang dito ang tagabantay lang ako dito. Ikaw yung front. Oo. Kasi meron silang mga
Ano kaya namin mamahana? Bukas. Mag-iwan na lang kayo, tapos iwan kayo contact number. Bukas, sabad. Tapos, ano, Baka bukas wala na yung box namin doon. Namin nila ma'am, ma-verify kung talagang nandun yung oo, yun nga. Ma'am, pwede bang tumingin kahit isa man lang dyan sa box kung may galing Kuwait? Hindi, kasi, Kasi pag mayroong galing Kuwait, malamang nandyan po talaga lahat ng mga boxes namin. Yan lang naman ma'am. 1 year na sa kanila eh. Makita lang po, kasi ang tagal na. Kasi kung ayaw Sila niyo po, mismo na, sila ma'am, lang naman magtitingin eh. hindi, sir, ganito na lang siguro. Kung ayaw talaga ni ma'am, punta tayo ng police station, mag-fill up na sila ng complaint. Para hindi, ang ano mo, bukas na lang kayo mag-ano, iiwan ang layo pa po ng pinanggalingan namin, iiwan ma'am. yung pangalan dyan. Galing pa kaming para Taguig. Tatawagan kayo. Ako, Quezon City pa ako. Sa Palar Village po kami. Layo pa ng... Ayan itong pinuntahan nating taga Pauchin. So, minabuti natin na sabi ko rin sa dalawang OFW natin, lumapit na kami sa munisipyo ng Parañaque. Ayan yung munisipyo ng Parañaque. So, lapit tayo sa business permit, sa vice mayor or sa mayor. Try natin na makausap about dito kasi kalugar naman nila yon, nandoon yung business. So, we'll do our best para makasimula tayo, maka first step man lang tayo para sa paghahanap ng bagahe ng mga OFW. Okay? Parañaque City Hall para mag-file ng complaint sa business permit kung may permit ba sila sa lease mover at saka sa Pauchin na nandito sa Parañaque para malaman natin kung at i-request din natin by next week dito na kung pwede mahingi yung nakapangalan mismo ron sa business kasi para isa sila sa mga may papatawag din natin pag nagkaroon na ng hearing sa Senado. Okay, so maraming salamat at kaya kami nandito. Thank you. Ang Parañaque. So ilapit natin dito. Tara.